weather update po tayo. Tuluyan na ngang naging tropical depression ang low pressure area o LPA sa loob po yan ng bansa. Ito ang ika-6 na bagyo ngayong taon na tatawaging Fabian. Para po sa iba pang detalye, makakausap po natin live si Benny Estareja, ang ating weather specialist. Benny? Magandang hapon po, DJ Chacha. Magandang hapon, Benny. Nasaan na nga ba itong si Bagyong Fabian? Sa ngayon po itong si Bagyong Fabian ay nasa may West Philippine Sea pa rin po at nasa layong 185 kilometers kanluran ng Batak, Ilocos Norte. So papalayo po ito ng ating kalupaan. Huling namataan nga dito sa may West Philippine Sea pero posibleng lumabas na rin po ng ating part pagsapit po mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Taglayang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at may gustiness hanggang 55 kph. Mabagal ang pagkilos northwest at 10 kilometers per hour. Oo. Benny, nasa bandang norte, itong si Bagyong Fabian. Pero kahit nandoon ba yan dito sa Metro Manila, anong magiging lagay ng panahon? Mararanasan ba natin yung mga pag-ulan? Sa ngayon po yung mga pag-ulan natin nakakonsentrate pa rin dito sa may bandang Southern Luzon, Visayas, and Northern Mindanao dahil po yan sa habagat naman or sa southwest monsoon. So hindi po yan dahil kay Bagyong Fabian. And si Fabian din po hindi rin nagdadala ng malakas na hangin. So wala po tayong wind signals. So ibig sabihin magiging maaraw pa rin dito sa Maynila sa paparating na weekend kahit pa may bagyong ang parating. Over this weekend po, like tomorrow, asahan pa rin natin na minsan nagiging maulap pa rin in many areas of Luzon dahil medyo umaangat po yung ating southwest monsoon na nandito sa may Visayas sa ngayon. And then pagsapit po bukas ng hapon hanggang sa Sunday, mas marami lugar na po magkakaroon ng araw na panahon kung dito sa Luzon po, kabilang ang Metro Manila. Pero Benny, nasaan pa yung isang bagyo? Ito ba'y posibleng pumasok ngayong weekend o by next week na ito? Sa ngayon po, nasa hilagang bahagi po ng Guam itong binabantayan pa natin na isang tropical storm with international name naman po na Podul. Ito ay nasa 2,550 kilometers east of extreme northern Luzon naman. So napakalayo pa nito sa ngayon. Kumikilos siya pa northwestward din, pero inaasahan na papasok dito ng part. Pagsapit po ng Sunday evening or Monday early morning po at papangalanan natin itong Goryo kung sakasakaling bagyo pa rin. Benny, ulitin lang natin yung mga lugar na maaapektuhan ni Bagyong Fabian sa bandang norte. Kung dahil po kay Fabian, wala naman pong direct effect na tayong maaasahan po in terms of hangin and in terms of pag-ulan. Yung mga na-experience po natin na pag-ulan dito sa pating Bicol, Mimaropa, Visayas, and northern portions ng Mindanao po ay dahil sa habagat. Ito bang papasok na bagyo galing ng Guam? Posible bang malakas ito kung sakali man na talagang papasok sa Philippine Area of Responsibility? Possible po, given na nasa mainit na karagatan pa rin po ito at humihigop po ng enerhiya dito sa ating dagat, ay possible na lumakas pa siya. Hindi natin i-rule out na magiging typhoon din po ito, no? Pero knowing nga na ito yung nasa may hilagang bahagi na po ng Philippine Sea natin, maliit yung chance na ito yung magla-landfall pa, no? Subalit posibleng dumikit pa rin naman dun sa mga areas po ng Batanes and Babuyan Islands pagsapit po ng kalagitnaan ng next week. Maraming salamat. Yan nga po ang latest weather update mula po kay Benison Estareja mula sa Pag-asa. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.